Good morning, good afternoon to each and every one of you, and welcome to our discussion when it comes to the fourth lesson here on our course, which is Science, Technology, and Society. And for today, ang pag-uusapan natin will actually be somewhat a contextualized discussion when it comes to the presence of STS, specifically when it comes to its significance kapag pinag-uusapan po natin ang ating mismong bansa. So for this particular chapter, we will be talking about science, technology, and nation building. Kasi mula dun sa lahat ng mga pinag-usapan natin from lesson 2 regarding the historical antecedents when it comes to sciences, regarding the early cradles of sciences, from different civilizations, from ancient times, pinag-usapan natin dito yung existence of modern times and even the medieval or the Middle Ages. Then pinag-usapan din natin dito yung existence ng Mesoamerican civilization. So for today's discussion, ang magiging focus naman po natin after the whole round trip on different parts of the world, focus naman tayo sa Pilipinas. So for this discussion, this will actually be focused on the Philippine context regarding the existence of science and technology. So pag-uusapan po natin in this particular discussion kung bakit nga ba kinakailangan natin na maintindihan ang development ng science and technology here in our country. And some of the reasons behind this is because the significance or the different changes na nangyari po when it comes to S&T is basically imperative of social economic progress pagdating sa isang bansa. And especially when it comes to our country in the Philippines, we are no longer considering it as a third world country, but rather we are utilizing the term developing country. Okay? We need to develop the different aspects when it comes to our lives pagdating po sa science and technology para mas lalo natin maintindihan ang significance ng bawat isa sa kanila. So that's the thing when it comes to the existence po ng STS when it comes to our country. Kailangan po natin itong pag-usapan because for us Filipinos to prosper, okay, and for us to understand that the heritage po na meron pagdating sa ating bansa, and even yung nga po development ng science and technology, we should actually look at the path on how our society would prosper mula dun sa rich historical evidences na kung paano nga ba na-develop ang science and technology pagdating sa ating bansa. And if we're going to look at a lot of statements, if we're going to look at a lot of materials and even artifacts, science and technology when it comes to our country developed because of our intricate love when it comes to our nature, okay? When it comes to our environment. Kasi kung titingnan nga natin, di ba, dun sa core values ng mga Filipino, nandito yung tayo, ang isang Pilipino ay makadiyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. It is already embedded when it comes to our society, itong idea na to that we should actually be considering the things that are actually present or happening when it comes to our environment. Kaya ang laking aspeto po ng existence ng environment natin pagdating sa development ng S&T. And when it comes to this case, simulan muna natin during the pre-colonial Philippines. Okay? So to be honest, there are actually very few reliable sources of information regarding sa existence ng science and technology pagdating sa ating bansa. Kasi unlike the different civilizations na meron sila ditong intricate na writing system, here in the Philippines, majority of our tales, majority of our histories, ito ay naipapasa lang sa pamagitan ng tongue or sa pamagitan lang dito ng language or ng communication and not through written text. Kaya hindi po lahat ay kayang or hindi lahat ng mga individuals ay alam ang baybayin. Hindi lahat ng mga Filipino ay meron pong intricate na writing system during those times. But ang mga artifacts na iniwan, cultural artifacts na iniwan ng mga ancient Filipinos ang naging point of view natin sa kung gaano nga ba ka-rich or kung gaano nga ba kasagana ang kanilang development ng science and technology during their time. So yung scientific knowledge, pagdating po sa Pilipinas, it is mostly practiced on the most basic and fundamental ways. Basically for survival. Okay? Dahil nga po sa tayo ay embedded when it comes to our nature, nakatulong dito yung existence ng agriculture natin, climate interpretation, and the likes pagdating sa food production natin. Ito rin yun lang sa mga dahilan kung bakit nga ba marami sa ating mga individuals, even up to now, okay, marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala pa rin sa idea ng mga
albularyo o kaya naman yung konteksto ng sinaunang mga babaylan or ng mga Katalonan. Because the ideas in the pre-colonial Philippines are actually embedded that everything that we are doing on our nature, meron itong karmic consequences. Kung maganda ang ginawa mo sa nature natin, meron kang positive karma. Kung pangit ang ginawa mo sa environment natin, meron ka dito negative karma. Ganun lang po kasimple itong mga bagay na to. And that's also the reason kung bakit nga ba even up to now, with the influences po ng mga banyaga dito sa ating bansa, common pa rin po ang mga practices na ito. Okay? So, in the Philippines or in the pre-colonial Philippines, tayo rin po ay nagkaroon ng point of view regarding the engagement in agriculture, kung bakit nga po ba meron tayong rice terraces, context ng metallurgy, specifically yung paggamit ng ginto. Okay? And actually, a lot of pre-colonial Filipinos are utilizing gold as a form of amulets or mga anting-anting or mga sinauna nilang mga agimat. Kasi naniniwala ang mga sinauna na ang kanilang kaluluwa ay pinoprotektahan ng ginto. Because the color of gold is yellow at kapareho ito ng kulay ng sikat ng araw. At kapareho lang din po ng ibang mga civilizations sa pinag-usapan natin before. Filipinos are deeply rooted pagdating sa kanilang aboriginal religions or naniniwala po sila ngayon na ang kapaligiran, ito ang kanilang Diyos. Kinakailangan nila itong sambahin, kinakailangan nila itong pahalagahan. Kaya nga yung context, halimbawa na lang ngayon, we have the concept ng mga diwata, nila Bathala, ng iba't ibang mga deities from the ancient Filipino times. Ito pong parte ng mitolohiya pagdating sa ating bansa, they're actually very significant pagdating po dun sa point of view natin ngayon na kung paano nga ba natin mas lalo nakikilala ang cultural heritage pagdating sa ating bansa. Okay? Naniniwala nga dati na kapag nag-e-exist yung mga masasamang kaluluwa, kinakailangan mong protektahan yung braso mo, tenga, ngipin, pati na rin yung inyong pangapaa with the utilization ng mga anklets na merong ginto para maprotektahan ka mula dito sa mga masasamang kaluluwa na ito. So basically, those are forms of protection. Hindi po natin sila masyadong ginagamit pa as the jewelry that we know. And at the same time, mapapansin nyo din po na walang sinaunang Filipino ang merong singsing. Okay? Because that is one of the indicators po pagdating sa mga bagay na to. Then, pre-colonial Philippines, there's the idea of weaving of cloth or cotton. Gumagamit na po tayo dito ng cotton. Or namula naman po ito sa puno ng kapok. Pottery making, gumagawa naman po tayo ng mga palayok, irrigation, livestock production, even climate interpretation. Na related nga po dito, pati na rin yung mga ginagawa natin festivities and celebrations. Yung Flores de Mayo, to be honest, nanggaling po ito sa idea ng Aboriginal times na tayo ay nagbibigay ng papuri sa ating mga bathala or sa ating bathala dahil sa masaganang ani. And not because of Santa Cruzan, okay? So dati po ipinaparada lang or nung sinaunang Pilipinas, ipinaparada lang yung mga kanilang mga nakuha mula sa kanilang mga pananim at ito ay pinamamahagi sa kanilang mismong community. Because that's the form of bayanihan that they have. Okay? Hindi po ito tungkol sa santo, hindi po ito tungkol sa pagandahan ng gowns and the likes. And since the Philippines is an archipelagic country, syempre hindi rin po mawawala dito ang idea natin ng boat making, katulad na lamang po ng creation ng venta pagdating sa Zamboanga. Fishery, marami nga po mga isda ang dito sa ating bansa matatagpuan. Ngunit sa pagkakataon na to, marami na rin sa mga isda na to ang nanganganib. Kasi yun po yung concern talaga natin when it comes to the modern times. But looking at the rich history po ng mga Pilipino, likas po sa atin ang pagkakaroon ng development malapit dun sa mga settlements na related or malapit sa bodies of water. Okay? Kasi dito rin po nangyayari yung trade system. Then, nagkaroon din po tayo dito ng instruments for planting, hunting, cooking, and fishing nga rin. And even the creation of different weapons. So, in the pre-colonial Philippines, since na-mention nga po natin that trade is evident, halos kapareho lang din po ito ng ibang mga civilizations na sila ay mas nagtatribe kapag sila ay malapit sa bodies of water. Since sa Pilipinas nga po isang archipelago, the development of science and technology in the Philippines became evident on those particular locations. Specifically, nandito po yung ayon sa mga tala ng mga sinaunang Chino kasi sila po yung ating mga unang nakapalitan, okay, ng trade, okay?
nandito yung isla ng Mai. This is the modern-day Mindoro Island. And Sansu, which is Palawan and Calamian Islands. So ito po yung reason kung bakit nga ba nagkaroon ng porcelana pagdating sa ating bansa. And this particular porcelains, okay, were actually provided or given by the Chinese in exchange po ng iba't ibang mga bagay. Okay? Katulad na lamang po ng pagpapalit ng perlas sa mga pagkain, betel nuts, okay, or yung sinaunang nganga, even cotton. Okay? So mapapansin po natin na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, katulad ng alam po dito sa Palawan, which is the Sansu, we have Mindoro, Cebu, Sulu, and even in Davao, pati na rin po sa Manila, ito po yung mga locations na malapit sa bodies of water na kung saan na evident po ang trade. So meron po silang mas sophisticated dito na technology. And katulad nga po nung na-mention ko dito, since Filipinos are very well known when it comes to the creation of boats, nakatulong na po ito para doon sa pagtitrade nila ng iba't ibang mga kalakal. So those are the things po na nag-exist sa Pilipinas long before the existence of any colonizer sa ating bansa. And at the same time, mapapansin din po natin that during the pre-colonial Philippines, dito rin po nagsimula yung idea ng pagtutuli. Okay? Na kung bakit nga ba gumagamit na ngayon ng dahon ng bayabas sa paglalanggas, it is actually brought to us by the Islam or the Muslims. Okay? So, ibig sabihin lang po nito, if ever man na hindi tayo nasakop ng pinakauna nating colonizer, which are the Spaniards, okay, or yung mga individuals from this particular part of the world, okay, hindi naman po talaga tayo magiging mga Katoliko, but rather most likely katulad ng mga kapitbahay natin, our religion would actually be Muslim or Buddhist, okay? So, halos kapareho lang din po ng mga nasa Southeast Asian nations. So, in this case, to somewhat sum up kung ano nga ba yung meron ng pre-colonial Philippines, tandaan po natin na they are superstitious. Okay? Even though we have our own writing system known as the Alif Bata or ang tatawag nga po natin na baybayin, okay? Ang dissemination po ng information pa rin is through word of mouth. And doon dumating po yung iba't ibang mga individuals, especially nga po yung mga Spaniards sa ating bansa, sila yung nagbigay ng documentation pagdating sa mga bagay na to. So some of the things that we already know regarding the history of Asian Philippines is not actually 100% accurate. Okay? Kasi nakadepende na nga lang din po yan sa kung paano nga ba na i-transfer through kwentong bayan yung iba't ibang mga nangyayaring context when it comes to our country. Okay? So this is basically how the pre-colonial Philippines basically started. So on the next video, pag-uusapan naman po natin kung ano nga ba ang nangyari sa Pilipinas when it comes to science and technology when the different sabihin natin na hindi sila mga conquerors but rather mga mananakop ay pumunta sa ating bansa. So pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang nagawa nitong iba't ibang mga nations na to.